Edad 10 ng amponin ako ni Kuya Marco at ng asawa niyang si Ate Marijo sa probinsya namin sa Batangas. Wala kasing permanenteng trabaho ang mga magulang ko, kaya naman hirap na hirap silang itaguyod kaming magkakapatid. Pangatlo sa 7 at panganay sa 3 lalaki at ako lang yata ang straight. Medyo malamya kasi yung dalawa na 7 at 6 na taong gulang. Junior nga ako ng tatay ko, kaya masasabi kong ako ang paborito niya. Kaya naman noong sabihin ni Kuya Marco na balak niya akong isama sa Maynila at pag-aralin ay nagdalawang isip pa ang tatay. Tiyo, sayang naman si Jun kung hindi makakapag-aral sa magandang school. Matalino ang pinsan ko. Sabi ni Kuya Marco. Noong naisip niya na para din naman sa amin iyon ay pumayag din siya. Hayaan niyo po tay, pag-iigihan ko po ang pag-aaral. Magtatapos po ako, pangako po yan. Sabi ko pa. Nang makarating kami sa Maynila ay talagang namangha ako. Ang lawak at ang gara pala talaga ng lugar na ito na sa sobrang layo mula sa amin, nagsuka pa ako sa bus. Hindi naman kasi ako sanay sa malayo ang biyahe. Malaki ang bahay ni na Kuya. May 2 pa silang kasambahay na sumalubong sa amin pagdating. Ipinakilala nila ako sa mga ito, gayon din sa 2 nilang anak. Kids, this is your Tito Jun. Dito na siya titira with us. Jun, ito nga pala si Makmak at Lily, mga pamangkin mo. Sabi ni Ate Marijo. Hello, Nahihiyang bati ko. Tito Jun. Biglang tumakbo si Lily at yumakap sa akin. Samantalang si Makmak naman ay tipid ng ngumiti lang. Ganyan talaga si Lily, sweet. Ani Kuya Marco. Ngumiti lang din ako. Napansin ko kasi na hindi nila kamukha si Lily. Naisip ko na baka ampon lang ito. Pero hindi. Ipinaliwanag din sa akin ni na Kuya na may Down syndrome pala ang bunso nila kaya hindi nila kamukha. Hindi ko pa alam kung ano yung Down syndrome noon pero hinayaan ko na lang. Wala naman kasi akong masasabing masama kay Lily. Mabait siya at malambing. Hindi kagaya ni Makmak na tahimik at medyo suplado. Pero hindi rin nagtagal at nakasundo ko rin to. Yamang magkasama din naman kami sa kwarto. Sa kanilang 2 si Makmak ang kasing edad ko. Grade 4 na din siya sa pasukan at doon din ako papasok sa eskwelahan niya. Pero kahit ganoon, si Lily na 8 years old ang kasundo ko. Medyo weirdo lang siya dahil may mga kakaiba at nakakatakot siyang kwento. Pero pinapabayaan ko na lang. Malawak daw kasi talaga ang imahinasyon ng mga katulad niya. Noong pasukan na, nalaman kong hindi pala pumapasok sa eskwelahan si Lily. Parati daw kasi itong binubuli kaya naman may tutor na lang na bumibisita sa bahay para turuan siya. Normal lang naman ang naging buhay ko kina Kuya. Maganda ang pakikitungo nila sa akin. Bagaman hindi ako inuutusan, tumutulong pa rin ako ng kusa sa gawaing bahay. Minsan namimiss ko ang pamilya ko. Pero kapag nalulungkot ako, lalapitan ako ni Lily at lalambingin. Ewan ko ba sa batang yon, parang alam niya kung kailan ko kailangan ng karamay. Tito Jun, samahan mo ko mamaya ha, pagdating ng tutor. Sabi niya isang araw. Sakto wala kaming pasok ni Makmak noon. Sige, ano bang pinag-aaralan nyo? Sagot ko. Bigla siyang sumimangot. Marami pero ayoko matuto. Ha? Bakit naman? Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Maitim kasi siya, tapos nakakatakot pa yung mga kasama niya. Doon naman ako natawa. Mistisa kaya yung tutor mo, tsaka sinong kasama niya? Mag-isa lang naman lagi si Ma'am Patty kapag pumupunta dito sa bahay. Umiling si Lily. Hindi. Maitim siya tapos yung mga kasama niya pangit at mahaba dila. Ikaw talaga? Sasabihin ko nga dyan kay Ma'am Patty na turuan ka ng mga colors. Maputi siya at ako ang maitim.
Natatawa kong sabi. Hindi ka naman nakikinig eh. Maitim nga siya. Ikaw maputi. Sobrang puti. Minsan ka lang maitim. Hindi na lang ako sumagot. Hinayaan ko na lang si Lily. Hindi rin naman kasi ako mananalo sa mga kwento niya. Nang hapon na yon, sinamahan ko si Lily sa library dahil doon sila mag-aaral. Dumating si Ma'am Patty na naka-shades. Biglang kumapit sa braso ko si Lily. Itinatago pa ang mukha niya sa likod ko. Bakit? Tanong ko. Ang dami niyang kasama. Takot na takot siya at medyo nanginginig pa. Kinilabutan na ako. Medyo natatakot na rin. Ano ba kasing nakikita nitong si Lily? Oh Jun, magpapatutor ka rin ba? Nakangising tanong ni Ma'am Patty. Parang inaantok pa yung boses. Hindi inaalis ang shades niya. Hindi po. Sinamahan ko lang si Lily. Nakasubsob pa rin sa likod ko ito. Okay. Pasensya na ha, at late ako. Medyo puyat kasi ako eh. Ang laki ng eye bags ko. Kaya hindi ko inaalis itong shades. Nakakahiya kasi. Tatawa-tawa pa siya na parang lasing na ewan. Lily, let's start. Sabi pa nito. Lily, umpisa na raw kayo. Pinagpag ko ito para umalis sa pagkakasubsob sa akin. Ayaw, paalisin mo muna sila. Bahagya itong sumilip at itinuturo ang likod ni Ma'am Patty. Lumingon naman ito at tumayo. Iwinagayway ang kamay. Sino? Hala ka, Lily. Don't tell me na may third eye ka. Anito sa nananakot na tinig. Muling sumobsob sa akin si Lily at humikbi. Tito Jun, lumilipad sila. Nasa taas na sila ng table. Ang haba ng dila. Inaamoy si Ma'am Patty. Paalisin mo. Sa sinabi ni Lily ay halos maihi ako sa takot. Pero hindi ako nagpahalata. Mag-pray ka na lang. Mawawala din sila. Nandito lang ako. Huy, Lily! Nakangising panggugulat ng tutor. Ma'am, pwede po magdasal muna bago magsimula mag-aral? Mungkahi ko. Ha? Dasal? Anong? Pero sige ha, ikaw ang maglilid. Humahagik-hik na sabi ng tutor. Nagdasal nga kami ng ama namin at napansin kong unti-unting kumakalma si Lily. Hanggang sa humiwalay na ito sa akin pero nakakapit pa rin sa braso ko. Pagkatapos ng session nila ay tinanong ko si Lily. Ano bang nakita mo? Mga pangit nga, kulay violet tsaka blue, malaking mata, mahabang dila, payat, lumilipad, inaamoy tsaka dinidilaan si Ma'am Patty. Sagot nito. Ha? Ano yun? Aswang? May aswang sa library nyo? Nagugulumihanan kong tanong. Ang labo kasi, mukhang aswang pero hindi nakikita. Aswang na multo? Hindi. Walang aswang sa library. Kasama yun ni Ma'am Patty. Friends niya yata. Hala, may kasamang masasamang espiritu si Ma'am? Lagi mo silang nakikita? Tumango ito. Pero wala na sila bukas. Hindi na sila babalik. Nakahinga ako ng maluwag. Buti naman. Kinabukasan may pasok na uli. Inihabilin ko si Lily kay Ate Fe, yung isang maid. Ate, kapag po dumating si Ma'am Patty, pwede po samahan niyo si Lily magdasal bago magsimula ang lesson? Pumayag ito. Pero pagdating namin ni Makmak pasado 5:00 ng hapon, hindi namin naabutan si Ma'am Patty at Lily. Kadalasan kasi inaabot ng hapon ang tutor sa bahay. Nang maulinagan ko sa kusina na pinag-uusapan ni Ate Marijo at ng maid si Ma'am Patty. Hindi pala ito nag-tutor kanina. Nabaril daw ito noong isang gabi habang tumatakas sa isang bypass operation. Tinamaan daw ito sa likod at nakomatos. Napaisip tuloy ako sa sinabi ni Lily nung isang araw. Hindi na daw babalik yung mga kasama ni Ma'am Patty. Ito ba yung sinasabi niya? Nako, next time na kukuha tayo ng tutor, hinga na natin ng drug test.
Diyos ko, adik pala yung tutor ni Lily. Panggagalaiti ni Ate Marijo nang malaman ang nangyari kay Ma'am Patty. Dapat kasi nag-aaral sa matinong eskwelahan yan si Lily kung di lang. Ano? Ituloy mo. Dapat nag-aaral sa matinong school si Lily kung ano? Hindi ano? Umakyat na lang ako sa kwarto namin. Mukha kasing magtatalo pa ang mag-asawa. Pagpasok ko sa kwarto ay nadatnan kong naglalaro si Makmak ng video game, Barilan. Hala, ano yan? Tanong ko. Sali ka. Dali. Bilis. Ikaw yung red, ako yung blue. Aniya, imbis na sagutin ang tanong ko. Naglaro nga kami. Noong una ay lagi akong napapatay ni Makmak. Pero nung tumagal ay siya naman ang namamasakir ko. Mabilis akong matuto kaya mabilis ko ding nahahabol ang score niya. Yes! Panalo na naman ako. Tuwang-tuwa akong sambit. Ha? Nang duga ka mo? Kunot noong sabi ni Makmak. Uy, hindi ah. Hindi naman kita dinaya. Hindi daw. Hindi ka naman marunong nung una eh. Tapos bigla-bigla natalo mo ko. Nandaya ka. Nagtaas na siya ng boses. Nagulat ako. Anong ginawa kong pandaraya? Paano ko nandaya? Ano bang ginawa ko? Nakita mo? Bigla siyang tumayo sa pagkakasalampak sa sahig at tinulak ako. Mandaraya ka. Lumayas ka na nga dito. Umuwi ka na sa inyo. Madaya ka. Pinagtutulakan niya ako palabas sa kwarto. Sandali. Hindi naman. Ibinagsak niya ang pinto. Nakadama ako ng inis. Bakit siya nagagalit sa akin dahil lang sa natalo siya? Hindi pala siya sport. Siya ang madaya. Nang maya-maya'y may tumamang bagay sa likod ng ulo ko. Akala ko si Makmak ang nambato sa akin kaya marahas ko siyang nilingon. Pero mas nagulat ako nang si Lily ang nakita ko. Nakita niya sigurong sinisigawan ko ang kuya niya at inakalang inaaway ko ito. Kaya gumanti siya sa akin. Lily? Tito Jun, huwag kang magalit ha. Hindi ikaw ang nibato ko. Meron kasi na tao na gustong lumapit sa'yo. Siya yung nibato ko. Wala na siya. Anito, agad akong lumapit sa kanya. Ha? Ano yun? Nasaan na? Pinulot niya yung tsinelas na ipinato niya sa akin at isinuot. Ewan ko. Umalis na. Si mama at papa kanina. Meron din lumalapit na red sa kanila kaya nibato ko umalis din. Kahapon sabi niya may blue at violet na kasama si Ma'am Patty. Ngayon naman may red na lumalapit sa amin. Ano bang nakikita ni Lily? Walang mukha, basta red. Tapos umuusok ng black. Kumukulo pa nga eh, parang hot water. Tapos kapag nibabato ko, nawawala. Ani ni Lily nang ipinapaliwanag niya sa akin ng nakikita niya. Ano pang nakikita mo? Maraming marami. May puti, may black, maraming colors, pati minsan wala. Minsan meron, tsaka mga pangit at maganda. Dati nga, may tao, walang ulo, tsaka babae, galit na galit. Meron din lolo at lola, mga maliit at malalaki, basta ang dami. Pero ang pinakagusto ko, yung animals. May third eye ka nga. Nakakakita ka ng aswang? Umiling siya. Wala akong third eye. Dalawa lang mata ko, tsaka walang aswang. Napatawa ako. Niliteral niya yung third eye. Anong sabi ni mama at papa mo? Hindi nila alam. Di naman sila naniniwala sa akin. Pati si kuya, ikaw lang naniniwala. Kaya love kita eh. Kasi naniniwala ka. Tsaka maputi ka pa. Paano ko naging maputi? Tsaka si Ma'am Patty, paano siya naging maitim? Maputi ke. Ganto. Kumuha siya ng papel at lapis at nagdrawing. Una, gumuhit siya ng gingerbread man at sa loob nun may stickman na nakangiti. Ayan, ikaw to. Tinuro niya ang stick figure. Maputi ka. Ganyan. Yung gingerbread man naman ang itinuro niya. Kinuha ko yung papel. Ganito?
Ganitong nakikita mo sa akin? Tumango siya. Lahat ng tao ganyan, iba-iba lang color. Pero si Mampati may team yun. Sumimangot pa siya. Na-curious tuloy ako. Sina mama at papa mo, si Makmak, sina Ate Fe. Mama at papa, maputi din. Minsan lang sila maitim. Pati si kuya tsaka si Ate Fe. Si Ate Fe minsan pink kapag kausap si Kuya Lito. Napatawa ako. Parang alam ko na yung ibig sabihin na kulay pink si Ate Fe kapag nakakausap si Kuya Lito na driver sa kapitbahay. Lumipas pa ang mga panahon at lalo kaming naging close ng pinsan ko na may third eye. Ang dami kong nalaman sa kanya. Minsan, pumipikit yung third eye niya dahil wala siyang makitang mga kulay sa paligid ng tao. Minsan, sinubukan kong ipaliwanag kina kuya ang tungkol sa kakaibang kakayanan ni Lily. Pero hindi sila nakinig. Mas gusto nilang paniwalaan na dahil lang sa Down syndrome ang mga nakikita ng anak nila. Ako rin ang nagsawa sa kakapaliwanag sa kanila. Nakakauwi ako sa amin tuwing bakasyon pero hindi rin tumatagal dahil ayaw daw tumigil ng pinsan ko sa kamamaktol kapag wala ako. Ang nangyayari tuloy, ang mga magulang ko na lang ang bumibisita sa akin. Tuwang-tuwa pa ako nang sabihin ni Lily na maputi rin daw si tatay. Dahil sa pagkakaunawa ko kasi, mabuting tao ang mapuputi. Kung sa bagay, mabuting tao naman talaga ang tatay ko. Naunawaan ko na rin yung sinasabi niyang mga blue at violet na pangit at mahahaba ang dila na nakikita niyang kasama ni Mampati noon. Lumilitaw sila kapag ang tao ay drug dependent o alcoholic. Siguro nga mga espiritong bangag. May classmate kasi kami ni Makmak na ayaw niyang pinapupunta sa bahay. Nung tinanong ko siya kung bakit, sabi niya may mga kasama rin daw ito. Nagkataon pa na alam kong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung isang yun, gaya ni Mampati. Kaso, nakakatakot kasama si Lily. Minsan kasi, nung isinama ko siya sa pinupuntahan ko, panay ang turo niya sa mga nakikita niyang nilalang na siya lang ang nakakakita. Madalas may sumusunod daw sa amin, pero kapag inaway niya o nagdasal kami, nawawala naman daw. 17 years old ako at second year sa kursong criminology na mangyari ang aksidenteng bumago sa buhay ko. Sa kagustuhang makatulong sa probinsya at makapag-abot din ng kaunti kina kuya, nag-part-time job ako. Waiter sa isang restaurant ang nahanap kong trabaho at di nagtagal na ipasok ko rin sa restaurant na iyon si Makmak para naman may experience na siya sa kurso niyang HRM. Isang araw bigla na lang ayaw bumitiw sa akin ni Lily. Pinipigilan niya akong sumama sa isang catering service namin. Wag na nga Tito Jun, dito ka na lang. Aniya habang nakayakap sa braso ko. Lilibet naman Malilate na kami. Bumitiw ka na kasi kay Jun. Galit na sabi ni Makmak habang binabaklas ang braso ng kapatid niya sa akin. Teka, bakit? Ano bang nakita mo? Mahinahon kong tanong. Ganyan kasi siya kapag may mga nakikita na namang hindi maganda. Basta, pangit. Wag nang sumama. Giit niya. Napakamot ako sa ulo. Bayad na kasi ako at naipadala ko na ang pera sa probinsya. Paano ako ngayon magbaback out? Naniniwala pa naman ako sa mga sinasabi niya. Hoy Rodel, wag mong sabihing nagpapauto ka na naman sa kaartihan niyan. Masyado kang nagpapaniwala dyan kay Lily. Sermon sa akin ni Makmak. Bakit ba? Hindi pwedeng umalis si Tito Jun. Huminga ako ng malalim. Ganito Lily, magdadasal tayo para mawala yung sinasabi mong pangit. Okay ba yon? Umiling siya. Hindi. Basta Tito Jun, huwag kang aalis. Lilibet, ano ba yan? Iniistorbo mo ang kuya at tito mo Halika nga.
Biglang dumating si Kuya Marco at pilit na inihiwalay sa akin si Lily na kahit anong higpit ng kapit sa akin ay nagawang alisin ni Kuya Marco. Sige na, lumakad na kayong dalawa. Anito. Tara na, Jun. Sinulyapan ko muna si Lily na nagwawala at panay ang tawag sa akin. Hay nako, alam mo, daig nyo pa ang magsyota eh. Ani makmak sa akin. Umiling ako. Hindi mo kasi naiintindihan. May third eye ang kapatid mo. Ano raw bang nakikita niya? Nagkibit balikat ako. Wala? Wala naman pala eh. Alam mo, kung naniniwala ka talaga sa mga sinasabi niya, magdasal ka na lang. Yun ang sagot dyan. Mga 3:00 ng madaling araw nang matapos ang party at nagsimula na kaming maglinis. O Jun, pakikuha na lang yung mga baso doon sa labas. Nagpunta ako sa hall at hinagilap yung mga baso na kung saang-saang bahagi ng garden at pool iniwan. May narinig akong mga nagkakasiyahan sa di kalayuan, mga bisita na mag-overnight sa resort. Hindi ko nalang pinansin ang mga iyon at lumakas pa nang pabalik na sa loob. Kuya, ilag! Sigaw ng kung sino mula sa likuran ko. Lumingon ako at may tumamang bola sa dibdib ko. Tinamaan din yung tray ng baso na hawak ko at nabasag ang mga iyon. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga bubog sa kamay at katawan ko, pero bukod pa roon, tinamaan din ng lumipad na bubog ang mata ko. Ganun na lang ang sigaw ko. Nagising ako na madilim ang paligid at may umiiyak. Ano? Tito Jun, sabi sa'yo huwag ka nang umalis eh. Boses yun ni Lily. Lily? Nananasan ka? Kuya Marco? Jun, huwag mong tanggalin. Sandali lang. Dok! Si Kuya Marco. Ano ba? Alisin ito sa akin. Ang sakit ng mga kamay ko. Ramdam ko din ang mga benda roon. Jun, kalma lang. Makinig ka. Hindi ka namin papabayaan. Si Ate Marijo naman iyon. Ano po bang nangyayari? Napapaiyak na ako. Nang dumating ang doktor, ay siya na ang nagpaliwanag sa nangyari. Na-damage daw ng bubog ang kornea ko. Sa madaling sabi, bulag na ako. Nang makalabas ako ng ospital, ay hindi na ako nakabalik sa pag-aaral. Naging sobrang pabigat na ako kina kuya. Bagamat sinagot ng mga nakatama ng bola sa akin ang pagpapagamot ko, ay hindi na rin naman na ako makakagalaw ng maayos dahil nga sa kalagayan ko. Nakadagdag pa sa lungkot ay ang katotohanang magiging malaking balakid sa akin at sa pangarap ko ang maiahon sa hirap ang pamilya ko dahil nga sa pagkabulag ko. Wala na. Kung sana ay nakinig ako kay Lily. Tito Jun? Lily? Ano yun? Kulay gray ka na. Aniya. Huminga ako ng malalim. Ibig sabihin ng gray, malungkot. Sino ba namang hindi magiging gray kung ganito ang sasapitin, di ba? Tito, nilalapitan ka ng mga spirits. Natatakam sila sa kulay mo. Anong itsura nila? Pangit, syempre. Parang mga lolo na laylay ang balat at sobrang laylay parang matatanggal na yung balat nila. Yung ngipin nila pangit din at maitim. Luwa ang mata at payat. Kukunti ang buhok. Mabaho sila, tito. Paliwanag pa niya. Paano sila lalayo sa akin, Lily? Ano bang ginagawa nila? Walang ganda kong tanong, kahit na alam ko naman kung anong ginagawa ng mga espiritong iyon. Hinahawakan nila ang ulo mo, tito. Parang dinidiinan nila. Tapos, pinapasok nila yung dila nila sa tenga, ilong at bibig mo. Hindi na siya takot sa mga ganitong nilalang. Magdasal ka, tito. Tsaka, huwag ka nang malungkot. Makakakita ka din naman eh. Napangisi ako.
Nakikita mo ba kung kailan ako makakakita, Lily? Oo, malapit na. Malungkot niyang sagot. Talaga? Kailan? Basta, malapit na. Hindi matatapos itong buwan na to, makakakita ka na. Bakit parang hindi ka masaya na makakakita na si Tito? Tanong ko. Masaya ako. Totoo. Kaya lang ano? Kasi, uy, maputi ka na uli. Masaya niyang sigaw. Talaga? Wala na yung mga pangit? Nakangiti kong tanong. Wala na. Biglang nawala kasi masaya ka na dahil magkakaroon ka na ulit ng mata. Masaya niya ding sabi. Siyempre, kapag nakakita na ulit ako, pasyal tayo ng SM. Sabi ko, pero hindi siya sumagot. Dahil sa sinabi ni Lily, ay nakawala ako sa depresyon. Buong buo ang pag-asa ko na makakakita akong muli. 2 weeks bago matapos ang buwan ay nagkasakit si Lily. Bigla na lang ay nahirapan siyang huminga. Agad siyang isinugod sa ospital. Alalang-alala ako at gusto kong sumama sa ospital, pero dahil sa kalagayan ko ay hindi rin ako nakasama. Naghintay na lang ako sa tawag ni Makmak upang malaman ang sitwasyon ng pamangkin ko. Dakong madaling araw ay namalayan kong may pumasok sa kwarto namin ni Makmak. Hindi ako nakatulog sa sobrang pag-aalala, kaya naman randam ko kaagad na may nagbukas ng pinto. Mac? Ikaw ba yan? Si Lily, ano nang lagay? Kasama niyo bang umuwi? Tito Jun! Napangiti ako. Lily! Ibinok ako ang braso ko bilang paanyaya ng yakap. Naramdaman ko naman na yumakap nga siya sa akin. Loka ka? Pinag-alala mo ko ah. Sabi ko. Okay na tito, huwag ka na mag-alala. Magiliw niyang tugon sabay humiwalay sa akin. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka makahinga kanina? Ganun talaga eh. Pero huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, makakakita ka na. Tugon niya. Talaga? Wow! Jun? Jun! Napapitlag ako sa boses ni Ate Mona, yung isang maid. Bakit ate? Jun. Parang iiyak siya. Jun, si Lily. Wala na si Lily. Wala? Nalito ako. Hindi kaya tumakas lang sa ospital si Lily? Kaya akala ng mga kasama niya nawawala siya? Hindi ate, hindi nawawala si Lily. Umuwi lang siya dito. Jun, hindi. Wala na si Lily. Patay na siya. Oh, dahan-dahan lang. Iminulat ko ng unti-unti ang mga mata ko. Blurred ang mga tao na nakikita ko. Ipinikit ko uli ang mata ko. Pagkatapos ay muling iminulat. Ganun pa rin. Blurred sila. Malabo po. Ganyan talaga sa umpisa. Anang doktor. Diyos ko anak, makakakita ka na ba uli? Tanong ni nanay. Iho, ilan ito? Ipinakita ng doktor ang daliri niya. 3 po. Lumilinaw na po ng konti. Well, that's a good sign. Anang doktor. Hindi nga nagtagal ay luminaw na ang paningin ko. Nakikita ko na ang mga magulang ko, ang doktor at yung 3 nurse. Ganon din sina Kuya Marco, Ate Marijo at si Makmak. Nakita kong napapaluha si Ate Marijo. Paano naman kasi kornea ni Lily ang nasa mata ko ngayon. Noong araw daw bago isugod si Lily sa ospital ay nagbili na ito na ibigay ang kanyang mata sa akin. Nagulat sila, pero nung pumanaw na nga si Lily ay parang may bumulong sa kanila tungkol sa mata ko. Kaya naman, heto, sinunod nila ang hiling ng kanilang anak. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na nga si Lily. Ang bilis ng mga pangyayari. Kapag naiisip ko na multo niya ang dumalaw sa akin nung madaling araw, imbis na takot
ay lungkot ang naramdaman ko. Mahal na mahal ako ng pamangkin ko na kahit sa huling sandali niya ay ako ang inalala niya. 9 na taon na ang lumipas magmula nang mamatay si Lily ay hindi ko pa rin siya makalimutan. Hindi lang dahil sa siya ang pinakamamahal kong pamangkin, maliban din sa natanggap kong regalo sa kanya, kundi dahil sa tunay na ipinamana niya. Ang kakayahang makakita ng mga kakaibang nilalang. Ang una kong nakita ay isang multo ng nurse. Ito yung araw na inalis sa mata ko ang benda. May kasamang 3 nurse yung doktor. Pagkalabas ng doktor ay sumunod yung 2. Naiwan yung isa. Ang akala ko ay babantayan niya lang ako kaya siya naroon. Kaya laking gulat ko nang dumaan si Kuya Marco sa tapat nito. Pero sa halip na mabunggo ay tumagos lang si Kuya sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol dito. Kuya, yung nurse. Ha? Nurse? Tatawag ba ako ng nurse? Ayan siya, sa may paanan ko. Wala naman ah. Nung sinabi ni Kuya Marco na walang nurse sa paanan ko, ay nagdasal ako ng ama namin. Nawala unti-unti yung nurse. Para akong mababaliw noong nakita ko ang lahat ng nakikita ni Lily. Tama nga siya, may nakapalibot na aura sa mga tao at nag-iiba base sa nararamdaman o ugali ng mga ito. Nakakalungkot isipin na halos pantay lang ang bilang ng maitim sa maputi. At kahit saang panig ako lumingon, makakakita ako ng mga taong may kasamang blue at violet. Tama si Lily, sobrang pangit nila. Nakakatakot yung itsura. Parang gusto nilang lamunin yung taong sinusundan nila. Minsan, isa lang ang kasamang ganoon ng mga tao. Minsan naman, parang isang barkadahan ng mga espiritu ang nagpapatsesyon sa ulo ng tao. Kung nakikita lang siguro ng mga drug addict, lasinggero, sunog baga ang mga espiritong nakikihalibilo sa bisyo nila, titigil na sila sa ganoong gawain. Kadalasan, ang mga espiritong iyon ang nagtutulak na gumawa ng masama sa mga tao. Parang kinakain nila yung kalungkutan. Ewan ko kung masama yun o mabuti. Ang isa pang nakakapanindig balahibo ay yung espiritong lumulukob sa mga galit. Kulay pula ito, burado ang mukha, umuusok ng itim. Panay ang bulong ng mga masasamang bagay sa tao. Tinuturuan niyang gumawa ng masama. Pagkatapos, tatakpan niya ang mata at tenga ng taong dinidemonyo niya. At doon magsisimulang magwala ang kaawa-awa niyang biktima. Kaya sa tuwing may sakitan o sinasaktan ang isang tao, ang laging bukang bibig nito, sa sobrang galit ko, nagdilim ang paningin ko. Noon, ang akala ko, nakikita ni Lily ang hinaharap. Nahulaan niya kasi na hindi na babalik ang tutor niya. Tapos, yung pinigilan niya ako na pumunta sa catering. Pero hindi pala. Kapag maaaksidente o may mangyayaring masama sa isang tao, nagiging 2 ang tingin ko sa kanila. Parang maduduling ka. Ganito siguro ang nakikita ni Lily noon. Paano ko nalaman? Dahil 2 beses ko itong na-experience sa bangketa. Isang snatcher na bumulwak ang bituka dahil nabunggo ng truck ng basura. Isang tanod na binaril ng holdapper sa ulo ng shotgun. Parehas ko silang nakasalamuha. Parehas ko rin silang nakitaan ng nakaduduling na imahen. Hanggang sa sari-sari na ang nakikita ko. Hindi ko na alam kung ano ang ibig ipahiwatig o sabihin ng ilan. Nakakatakot na. Kaya naman kumonsulta ako sa isang paranormal expert para maisara ang third eye ko. Mangyari lang na hindi rin ito permanenteng naisara.
pumipikit lang. Pero okay na yon dahil minsan napapakinabangan ko rin ito. Nairaos ko ang kursong kinuha ko noon at ngayon isa na akong ganap na pulis. Sa rami ng kriminal na nakakaharap ko, nakasanayan ko na o parang normal na lang ang makakita ng espiritu. Magkagayon pa man, kapag dadalaw o papasok ako sa isang kulungan, ipinipikit ko ang third eye ko. Dahil kahit sanay na ako, may pagkakataong kinikilabutan pa rin ako. Paano? Makakita ka ba naman ng dobling bilang ng mga gumagala at nagsisilo tangang mga demonyo na mas marami pa sa preso? Sinabi ko kina Kuya Marco ang tungkol dito at nalungkot sila. Totoo daw pala ang sinasabi ni Lily noon. Sana raw ay mapatawad sila ng kanilang anak sa naging kakulangan nila dito. Sabi ko naman, okay na si Lily. Wala na itong galit o tampo sa kanila. Nagkaroon ulit ng anak sina Kuya Marco 3 years after mamatay ni Lily. Babae ulit ang anak nila. Elizabeth ang pangalan at malapit din siya sa akin. Si Makmak naman ay isa ng manager sa isang hotel sa Bali, Indonesia. Doon na din siya nakapag-asawa. Ang pamilya ko naman kahit papano ay umalwan na ang buhay. May maliit ng sari-sari store sina nanay at tatay. Yung mga kapatid ko may maayos ng trabaho. Hindi pa rin kami mayaman, pero hindi na naghihikahos. Sa ngayon, pupunta ako sa isang operation, drug din. Siguradong ang daming blue at violet doon. Bago ako lumarga ay humarap ako sa salamin. Ang ganda ng uniform ko. Maputi pa rin ako. Kaso, nagdodoble ang tingin ko sa sarili ko.